Ako si Lester Ganda, 33 years of age. Isa akong autopsy technician sa Medical Legal Division ng PNP Forensic Group. Even before nung high school pa ako, medyo interested na ako sa science. During that time, uso ang nursing. So, nag-take ako ng nursing, naging registered nurse tayo. Eventually, malalaman mo sa sarili mo kung para sa'yo ang isang profesyon o hindi. Parang iba ang passion na tinatahak or yung gusto kong gawin. Meron akong na-encounter na book, title is Purpose Driven Life. So, nabasa ko doon na kung meron kang gustong gawin sa buhay, gawin mo yung ano yung gusto mong passion or i-direct mo ang sarili mo doon sa passion na gusto mong gawin. So, meron mga naka-indicate doon na mga profession. And isa sa mga profession doon is embalmer. In 2017, nag-enroll ako sa isang embalming school sa Makati. And na-enjoy ko yung schooling and yung practical exposure. At the same time, takot ako. Pero gusto kong i-pursue yung profession. Kasi interested naman ako na about human anatomy, dissection. So, sinubukan natin pag-aralan yung isang pagiging embalsamador. So, eventually, nagturo tayo and na-enjoy rin natin yung pag-impart ng knowledge sa mga aspirant na gustong maging embalsamador. Ako po si Angel Hazel with wings. Knock, knock. Lester, lumabas ka dyan. Napapaligiran na kita. Hello, ma'am. Thank you, Lester, for... Kamusta ka naman? Okay naman. Kamusta buhay mag-asawa? Nice to see you again. Oo naman. Of course. Thank you for inviting me also. Bahay namin. Oh, finally, tagal natin magkakasama. Nasaan na ba yung baby natin? Hello, Nina. Ano? Oo, sige. Mas gusto ko yun kesa Lola. Hello! Oh, bakit naman ganyan? Nakataas ang kilay. So, kamusta na kayong dalawa? So, ganito yon. Ito si Lester tsaka si Janet. They were my classmates in embalming school sa PEU-RTC. Yun nga lang, hindi ako pumapasok. Yun yung batch na yun. That's my batch. Hindi ako pumapasok kasi ang pinapasukan ko lang was the actual training. So, nasa yung embalming na sa isang funeral home sa Araneta. So, doon ko sila nakikita sa actual embalming session. Ito si Lester at ito si Janet, ang aking mga classmates. At kami ay nagsama mula noong 2017. Sila rin ay naging angels ko after. Actually, gagawin naman, angels pa rin, di ba? Hindi na nawawala. Hindi naman nawala yun. Once you're an angel, always. you'll always be an angel. So, yun. So, noon, single sila. At hindi nila inaamin sa amin na sila pala. So, anong storya? Paano? Kailan ba talaga kayo naging kayo? Ayan na. Kailan na nga? So, 2017 nung nag-aaral tayo ng school. Nasa school tayo noon. So, nakakasama ko kayo. Pero tinitis na kayo ng mga kasama natin sa embalming. Opo. Diba? Niloloko-loko na kayo noon. Ako nakikiloko rin ako noon eh. Pero, syempre, dali naman ako maniwala pag sinabing friends. Friends lang sila. So, yung totoo, kailan naging kayo? Kailan? Ladies and gentlemen, sasagutin na nila. Kailan ba? Kailan na sila? 2018. 2018? Yes. Anong date? March. Ay, anong month? So, March of 2018. Yes. Eh, nung 2018 hanggang 2020, super deny kayo. Yes, ma'am. Na ano, bakit? Bakit yung dinay ang pag-iibigan?
Hindi ko alam. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Showbiz Oo. ka. Showbiz. Hindi ka pa ba? Showbiz na Very showbiz. private person kami. Meron ba Actually kayong po, common? sa school, crush ko kasi. Sa school pa lang. Doon pa lang. Tapos, ikaw naligaw? So tapos, dahil crush mo siya, So actually nagde-date kami noon. Lumalabas kasi nag-start naman actually yon nung during the review. So tinuturuan ko yung mga classmate ko Siya yung sa review. teacher namin. Kasi napansin ko medyo hirap sila. So Yeah. tulong lang kasi gusto ko syempre classmate mo yan. Sabay-sabay kayo pumasa. tapos, So yun ma'am, and the rest is history. Na kami, date lang yung since MU, ganun lang naman ang typical namin ginagawa, kumakain sa labas. Dinadala ko siya sa mga restaurant na gusto ko. Gusto ko ma-enjoy niya rin yung mga bagay na yun. na yun. Dahil nagkakilala kayo sa embalming school, so ibig sabihin somehow, medyo accepted nyo yung death or anything about, the gory thing about death, kasi embalming eh. So, anong in-order niyo para i-date kayo? Tinuguan ba? Nakakakain ba kayo tinuguan pag ganyan? Oo, kung favorite ko din lugaan. Pero, hindi nyo naman naiisip yun. Kasi di ba may mga joke na gano'n na Although, yung mga pagkain ng yung mga tinuguan, yung ano yun? Yung tinatag, bopis. bopis, mga Sarap. gano'n. Hindi nyo naman siya, kasi syempre from embalming, Mhm. eto yung exposed tayo, tapos Mhm. biglang magde-date kayo. Actually, nung first time ko, as in yung first time na ma-experience ko mag-embalm, medyo bumabaliktad yung sikmura ako. Not during the time ng embalming, but nung nakaharap ko yung mga food na yun. Realize. And then, eventually, mawawala naman na yun. Nasanay. Masasanay at masasanay kayo. So, nag-aral ka ng embalming, pero graduate ka ng Nursing. nursing. Mhm. Ikaw naman. Office management po. So, office and then Nurse. nursing. Yung sa kanya, maiintindihan ko kung bakit niya idiniretso sa embalming. Pero, bakit mo nga ba idiniretso or bakit ka nag-aral ng embalming? So na-expose na ako dun sa healthcare industry. Why not try death care industry para maiba rin naman. Death care industry. I Death like care. it. Death care industry. And yung ginagawa natin ngayon is death positivity naman. To educate the people about this industry. Ikaw naman, so nasa office ka. Office Opo. management, nag-work ka ng time na yun? So Kakagraduate right ko lang after po. mong graduate, so ano naman ang nag-invite sa'yo? What inspired you to Yung daddy ko po. daddy mo? Apo, Bakit? kasi nag-aral din siya ng embalming. Embalmer ng daddy mo? Apo, ng 2012 po siya nag-graduate. Between the two of you, mas ikaw yung talagang nagpursige or ikaw talaga yung naka-experience ng Naka-focus. embalming. Opo. At first po, natakot po. Pero na-overcome ko naman po yung kinalaunan kasi na-enjoy ko naman po yung ginagawa ko. So, kaya mo mag-embalm na ikaw lang mag-isa? Yes. Kaya mo magbuhat Yes po. na ikaw lang mag-isa? Ay, ang galing ha. Mag-ingat ka. Magaling yan. Mag-ingat ka, Lester. Hindi dahil, ikaw yung pumipirma. Yes po. Ay, ang taray. Alam mo, dahil dyan, medyo, lang ako. Tulog lang ako sandali. Ang masarap yan. Mainit eh. Mainit Parang daw. Pampabata yan, Habang no? nag-iisip ako ng next question. Kayo, wala mga init. Ah. Bakit ako lang? Baka mamaya, i-bomb nyo na ako dito, ha? Nako. Malabo Masarap yan. Pampabata. Sana para ako nape-preserve, ha? Anyway, so, nag-train ka bilang Pumasok ako sa PNP, ma'am. sa PNP. Yes. So, kayong dalawa na nun, di ba? Yes. O, ano naman ang naramdaman mo nung sinabi niyang papasok siya sa PNP? Kasi alam ko may training yun. Yes. Yeah, Matagal siya Matagal. mawala. So, anong naramdaman niyo naman? Ay, kinilig ka ba? Natuwa ka ba? Nasad ka ba? Nalungkot ka? Umiyak? Ganun. Happy naman po ako para sa kanya kasi yun naman po ano yung gusto niya. Oh, that's so sweet. Siyempre, naghanap din tayo ng career growth, unang-una.
And naisipan kong ba't hindi ko subukang mag-apply sa PNP. Nung nalaman ko na merong opening or may open na quota sa forensic group, sinubukan kong mag-apply sa kanila. Naisip ko na yung aking skills bilang isang embalsamador ay inline kung makakapasok ako sa medical legal division. At pwede ako maging isang autopsy technician, which is yun nga ho ang nangyari. Nakapasa tayo, nag-undergo tayo ng training, and naging parte tayo ng medical legal team as autopsy technician. So sa pamamagitan ng pag-autopsiya bilang isang autopsy technician, na-assist ko ang ating medical legal doctor or ang ating pathologist sa pagbibigay ng tamang kasagutan sa pagkasawi or kamatayan ng isang tao. Especially yung mga cases na involving crimes. Ang pinakamahalaga sa lahat ay nabibigyan natin ng closure ang pamilya. Kaya alam mo, meron akong theory. Kaya kayong dalawa, nag-embalming kasi para magkakilala lang kayo. O diba, kinikilig ka din. Uy, sana all! So, kailan pumasok yung panahon na gusto ko nang pakasalan yung mahal ko ngayon? So, ikaw muna. Kailan mo naisip? Ikaw. Sige, ako na lang. Kailan mo na-realize yun? I think kasi tumatanda na kami, tingin ko talaga. So, it's time na rin, tingin ko na nasa marrying age na kami, baka nga sobra pa. February 14 actually ako nag-propose noon. Sweet. So, Feb 2023, nag-propose ka, Then July yung ano, tas ikaw naman, naiisip mo na rin yun, o ang tagal naman niya mag-propose? May ganun ka ba? Natatagalan ka rin? Natatagalan na. Ang tagal naman niya mag-propose? Pero sinama ko siya sa jewelry shop, siya yung pinamili ko na. So, dinala mo siya ng funeral home tuloy. Dinala mo siya ng jewelry shop at siyang namili ng sing-sing niya. Yes. Wala namang bungo. Yung napili mo. Wala naman. Ang prenup nyo ay naganap sa isang... Tinanong ko siya, saan mo gusto mag-prenup? So, ang sagot niya sa akin, sa sementeryo. So, ginawan ko ng paraan. Nagpunta ako sa mga cemetery na malapit dito. Nag-inquire ako kung pwedeng mag-photoshoot, prenup. So, at first, hindi pwede. So, nagtanong talaga ako kung paano papayagan. So, initially, hindi kayo ina-allow ng cemetery to have a prenup sa cemetery. Tama? Yes. Kasi, maybe kasi nga, ang funeral industry, masyado siyang, not the industry, yung death itself, hindi siya na natin naiisip na may buhay nga siya, na pwede pala, na pwede ka pala mag-prenup sa cemetery. So, itong mga tao na nasa admin, ito yung mga nasa office, pag nag-apply tayo sa kanila or humingi tayo ng approval from them, magugulat sila, bakit nyo gagawin yun? So, ibig sabihin, yung sa inyo, may malalim na reason talaga kung bakit kayo sa cemetery, kung bakit nyo napili ang cemetery as your prenup. May mga nakikita ko na ganitong couple, tapos magpiprenup sila, pero pag nag-prenup sila, kunyari, nasa Greece sila, kumbaga parang walang connection dun sa talagang buhay nila. Pero ito, yung sa inyo, masasabi natin na mutual yung decision nyo to have the prenup in the cemetery because yun ang foundation ng inyong kumbaga ng love story nyo. Yes, galing talaga doon yung galing talaga doon. Kumbaga may reason, may malalim na reason kung bakit. Yes. But it was a beautiful prenup, ha? So ano sabi ng mga photographer, hindi mo natakot? Hindi naman. Actually, Na-amaze yung... first time yata nila mag-shoot ng prenup sa cemetery. Kasi medyo naman siya tasteful naman maganda naman. Saka yun nga, bottom line is, may hugot. At yan,
kinuha niyo akong ninang. Hindi ba kayo nahiya? Nakunin ako ng ninang. Ang ganda-ganda ko. Bata-bata ko ba? Di ba? Kinuha akong ninang. Diyos ko, akala ko ninang nung baby eh. Ninang pala nung wedding. So, ano naman naisip niyo? Ba't niyo ako kinuha? Siyempre, kasi maganda ka mag-advise. Mag-advise. Talaga. Tsaka ang ganda-ganda. Ano? Nasaan mo yun? Nasaan mo yun? Ang ganda-ganda. Ay, talaga. Pero Bola lang yan. Kinuha ko ninang nitong dalawang to. Actually, sabi namin, inside joke to, na parang, sige, kung ayaw nyo ma-formally, kunin nyo kami ninang at tino. But, you cannot say no to this too. Tapos ngayon, unang bisita ko sa kanilang tahanan, nakita ko na yung aking apo. Oh! So, ano naman ang nakikita natin sa future ninyo bilang an embalmer? Will you leave, nandun pa rin ba siya? Or nasa plano nyo pa rin ba yun na hindi natin iiwanan to? Or, kasi iba. ako po kasi, mas focus po muna ako sa baby. Pero hindi pa rin naman po nawawala sa akin yung, pagiging embalsamador. Nasa puso ko na po yun. Habang buhay na po. Tama. So, ibig sabihin, no, you have to be really proud of being an embalmer. Yes. Lalo na kapag nakikita nila yung, ang ganda ng gawa mo, Diba? Yun po, nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. So, masasabi niyo ba na ang mundo ang industriya or ang mundo ng death ay naging malaking bahagi ng buhay niyo ngayon, being a family? Malaki yung naging ambag sa amin kasi in the first place, doon kami nagkakilala. Tapos nagbunga pa ng baby. Dahil may death industry is not about death lang. So, marami ring nabubuong pagmamahalan, kagaya namin. Yes nga. Kikikila ko sa inyo. Behind the scene na yun. Turukan ko kayo ng mga anak, thank you so much. Continue your love, your passion in what you do, and balance, because now you have a family to take care of. Tama rin yun na pinili mo muna sa ngayon ang mag-focus sa family. Sa baby natin, but eventually, kung magkakaroon ng chance, you'll go back? Yes. Okay. You'll go back and we're not gonna, we're gonna be waiting. Thank you so much. Naway, makatulong din ito sa mga upcoming. Marami na naman tayong mga embalmers na graduate. So, sana dalhin nila lahat ng natutunan nila. Huwag kayong masyadong magpakain or magpa-apekto sa industriya. Yeah. Meron tayong 5 schools of embalming here in the Philippines. I'm sure and I'm very positive na yung mga school na yan, ang gusto lang nila ay magturo ng tama. Walang school na gugustuhin nila na magpapagraduate sila na hindi maayos ang mga kanilang produkto. So sana, tama, di ba? Yes. So sana po, yung mga newly graduates natin, yung mga graduate din dati pa, please, huwag niyong tanggalin sa mga puso niyo na embalming is not just work. It's your passion in giving your heart, preserving the body, and make it look good. Because this is the last memory that you're going to give and gift the family. Okay? Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you, Nina. Wow, of course! Thank you. Ayan! Anong nito? Anong gatas nito? Akala ko formaldehyde.